Pagod na ako. Reklamo ko kay Carla. Kanina pa kami naglalakad dito sa mall. Gusto ko nang umuwi. Mamaya na, kumain na muna tayo. Kanina pa tayo kain ng kain. Diba sabi ko naman sa'yo, gusto ko na mag-diet? Pakiramdam ko nadadagdagan na naman ako ng timbang. Reklamo ko. Totoo naman iyon. Ang bilis kong mag-gain ng weight. Hindi na ako natutuwa. Kaso ang hirap naman kasing simula ng pagda-diet at pag-workout. Iniisip ko pa lang parang nahihirapan na ako. Bukas ka na mag-diet? Napakamot ako ng aking batok. Kaya lalo kong tumataba kasi hindi mo ko sinusuportahan eh. Tumawa siya. Ano ka ba? Masarap ko yung kumain. Oo, masarap nga. Pero ikaw, hindi ka man lang nadadagdagan ng timbang kahit na kumain ka ng madami. Kamusta naman ako? Napabuntong hininga ko. Napofrustrate na talaga ako. Ang bigat-bigat ko na. Kaya hindi ako nagkakaroon ng manliligaw dahil overweight ako. Tagyawatin din ako. Heto nga at nangangati na naman ang bagong tubo kong tagyawat. Dahil ito sa kinain kong chocolate cake kanina. Hindi ko na kayang tiisin kaya kinurot ko na. So satisfying. Napangiwi naman si Carla sa aking tabi. Sabi na huwag mong tirisin eh. Makati. Bumili lang tayo ng skincare pala. Carla, gusto ko nang umuwi. Pagod na talaga ako. Namamanhid na ang mga binti ko. Hindi ko na kayang maglakad ng ilang metro. Pagkatapos doon, pwede na tayong umuwi. Tiningnan niya ang kanyang cellphone saglit bago ako hinila papuntang department store. Ang tagal pa niyang namili. Kahit ano na dyan? Naiinip kong sabi sa kanya dahil kanina pa siya namimili ng shade ng lipstick na babagay sa akin. Ito, bagay sa'yo kasi maputi ka. Anya habang kinukuskus sa kanyang palad ang sample. Kinuskus niya iyon sa dulo ng daliri niya saka pinahid sa akin labi. Diba? Ang ganda! Bilhin na natin yung 3. Kung hindi bagay sa akin, sa'yo na lang. Lahat ng hindi ko gustong gamit ibinibigay ko sa kanya. Para sa damit kasi 3 beses ata ang laki ko sa kanya. Katatapos nga lang ako ipamili ni Daddy ng 1 buwan at halos hindi ko pa nagagamit ang mga iyon. Punong-puno na naman ang walk-in closet ko. Tama-tama, sa susunod na araw, pipiliin ko iyon at ang mga hindi nakasya sa akin at mga hindi ko na magamit ay ibibigay ko na lang kay Carla. Yearly ko itong ginagawa pagkatapos ng aking birthday. Pagsasara na ang mall. Tinignan ko ang aking relo, 11:11 na. Hanggang 11:30 lang ang mall. Tara, bayaran na natin ito. Nakahinga lang ako ng maluwag nang malapit na kami sa mansyon. Tulog na ata si Daddy. Kung sa bagay, anong oras na din naman na kasi. Pinabitbit ko sa driver ang mga pinamili namin. Nakasunod ito sa akin. Paika-ika naman akong naglakad papasok ng bahay. Parang hindi na ako aabot sa taas sa aking kwarto. Patay na ang lahat ng ilaw sa loob ng bahay. Alam naman ni Manang na nasa labas pa kami. Ba't niya pinatay ang lahat ng ilaw? Ngunit ganoon na lang ang pagkakagulat ko nang may pumutok at kasabay noon ay ang pagbukas ng mga ilaw. Surprise! Happy birthday, Myrtle! Napatingin ako sa malaking orasan sa dingding. 12:00 na pala. Happy birthday, Iha! Lumapit sa akin si Daddy. May hawak siyang isang cake sa kamay. Thank you, Daddy! Kaya pala kahit anong pilit ko na umuwi ay ayaw pa ding umuwi ni Carla. Make a wish! Sabi ni Daddy. Tiningnan ko muna ang mga taong nandito at nakita ko si Attorney Velez kasama ang kanyang asawa. Sana nandito din ang anak nila na si Jason para masaya. Ano bang wish ko? I graduated college, may mapagmahal na ama, at kahit kami lang ni Daddy masaya naman kami. May marangyang buhay. Love life, yun na lang ang kulang. Sana'y mahalin ako ni Jason. Ipinikit kong aking mga mata bago ko hinipan ang kandila. Happy birthday to me! Pumalakpak ang mga staff namin at nang makita ko ang lalaki na palapit sa akin ay ganoon na lang ang panlalaki ng aking mga mata. Si Jason, nandito siya at may hawak siyang bouquet ng roses. Para sa akin? Lumapit siya at iniabot sa akin ang bulaklak. Happy birthday, Myrtle! Salamat, Jason. Alam kong namumula ang aking pisngi. Mula pagkabata ay mahal ko na si Jason. Lagi siyang laman ng panaginip ko at ilang taon ko na din siyang ipinagdarasal. Siya na lang talaga ang kulang sa buhay ko eh. Masaya na ako na nandito siya pero halos mahimatay ako sa saya nang halikan niyang aking pisngi. Nananaginip ba ako?
At hindi pa nagtatapos doon ang lahat dahil bigla siyang lumuhod sa aking harapan. At mula sa kanyang bulsa ay inilabas niyang isang diamond ring. Napakalaki ng bato nito. Oh my, anong ibig sabihin nito? Nakangalang ako habang hindi makapaniwalang nakatingin sa lalaking nakaluhod sa akin. Myrtle, will you marry me? Ano? Nanginig ang aking katawan. Nangihina ako. Oh my, hinimatay ako for real. Ilang segundo lang naman iyon. Nakabawi ako agad. Pero teka, totoo ba ang lahat ng ito? Daddy, prank ba to? Tumawa si Daddy at inakbayan ako. Tiningnan namin ng sabay si Jason. Hawak pa din niya ang singsing. Hindi na nakaluhod pero nakalahad pa din ang singsing sa akin. Will you marry me? Jason! Yes. Yun lang naman ang kailangan kong isagot pero bakit hindi ko masabi? My God, Myrtle. Yes, Jason. Yes. Isinuot niya ang singsing sa aking daliri. It fit. Paano niya nalaman ang sukat ng aking daliri? Pero teka, bakit niya ako inaalok ng kasal? Hindi naman kami. What is the meaning of this? Pero mahalaga pa ba iyon? Ang mahalaga ay gusto niya ako. At heto nga't inaalok ako ng kasal. Kailan pa niya ako nagustuhan? Kailan pa niya na-realize na mahal niya ako? Hindi man lang siya nanligaw sa akin pero gusto ko to. Kasalan na agad. Pangako, Jason, magiging mabuti ako sa'yo. Sisiguraduhin ko na magiging masaya tayo habang buhay. Ito na yata ang pinaka-the best na birthday ko. Happy 25th birthday to me. Salamat, Lord, dahil tinupad mo ang ilang taon ko nang hinihiling sa'yo. Si Jason. Halos hindi ako nakatulog. Pakiramdam ko'y lumulutang ako. Ang saya-saya ko at hindi pa din ako makapaniwala sa mga nangyari. Ang hiniling ko lang naman ay magustuhan ako ni Jason pero higit pa doon ang binigay ng tadhana. Pakakasalan niya ako. Maaga akong bumangon upang makapaghanda. Pupunta ngayon sina Jason para pag-usapan ang gaganapin naming kasal. Nagsuot ako ng pants at t-shirt. Hindi ako makapag-dress dahil pumuputok ang bilbil ko. Alangan naman na magsuot ako ng maternity dress, di magmumukha lang akong malaki lalo. Naglagay ako ng pulbo at lip tint. Hindi na ako nag-makeup dahil mangangati lang ang mukha ko. Baka mag-breakout na naman ako. Wala nang space sa aking mukha ang mga tagyawat. Labi at mata ko na lang ata ang hindi tinutubuan ng tagyawat. Maganda naman ako nung bata ako. Kaso habang lumalaki ako, literal na lumalaki ako dahil padagdag ng padagdag ang aking timbang. Tapos mula nang magkaroon ako, hindi na din ako nawawala ng tagyawat. Good morning, Nanay Sean. Bati ko sa matandang katiwala namin. Siya na ang tumayo kong ina. Dahil namatay ang mommy ko nang ipinanganak niya ako. Hindi na din nag-asawa si Daddy. Pinili niyang alagaan ako at palaguin ang mga business niya. Single mother si Nanay Sean at kasama niya na ding tumira dito sa bahay ang kaibigan kong si Carla. Sabay kaming lumaki. Para na kaming magkapatid. Siya lang ang kaibigan na meron ako. Gising na din si Carla. Naghahanda siya ng almusal namin. Sabay-sabay kaming kumakain ni na Daddy. Masaya si Daddy ngayon pero hindi niya kayang itago sa akin ang kaba na nararamdaman niya. Niyakap ko siya. Huwag kang mag-alala, Daddy. Dito naman kami titira ni Jason after the wedding May bahay si Jason at mas malapit iyon sa trabaho niya, anak. Mamimiss kita, Daddy. Tumawa siya at ginulo ang buhok ko. Masanay ka na, anak. Hindi naman habang buhay na nandito ang Daddy. Masaya ako dahil lalagay ka na sa tahimik. Bigla ko tuloy naisip ang bagay na gumugulo sa aking isipan mula pa kagabi. Bakit biglang nag-propose si Jason? Did something happen that I didn't know? Nagdi kami ni Daddy sa kanyang study room at doon ko naisipang itanong sa kanya ang nasa isipan ko. Dad, ipinagkasundo niyo ba kami ni Jason? Napaubos si Daddy. Nakita mo na ba ang isang property natin na ito, anak? Daddy, taas kilay ko siyang tiningnan. Tumikim siya at nakangiti akong pinagmasdan. He likes you and he asked me your hand for marriage. I know that you likes him. So, nagkibit-balikan siya. You're at the right age to get married. Hindi na ako mag-aalala kapag nawala ako sa mundo. Daddy, don't say that. Mabubuhay ka pa ng mahaba. Hanggang 100 years old. Tumawa siya. I hope so. Gusto ko pong makita ang mga apo ko. Gusto ko mag-alaga ng mga apo. Damihan niyo ang anak niyo, ha? Grabe naman ang damihan.
Kaya-kaya nyo naman silang palakayin na maayos, kahit ilan pa iyan. Kasal. Tapos ngayon anak, hindi pa nagsasink in sa aking utak ang lahat. Hindi ko nga alam kung gusto na ni Jason na magkaanak kami. At ilang anak naman kaya ang gusto niya. Dumating sila Jason ng lunchtime. May meeting pa daw kasi siya kanina kaya lunch na sila nakapunta. Nagplano kami ng tungkol sa kasal. Gusto ni Daddy na engranding church wedding. But Jason wants a beach wedding at pili lang ang imbitado. Yung mga kamag-anak lang namin. Gusto ko din iyon dahil wala naman ako mga kaibigan. Magandang ikasal sa sunset. Ito ang idea ni Jason. Ngayon ko lang nalaman na romantic pala siya. Seryoso kasi siyang tao. Nagkaroon naman siya ng mga girlfriends pero parang hindi siya sweet sa mga ito. O siguro, hindi lang siya seryoso sa kanila noon. I'm a lucky bitch. 2 weeks lang ang preparation namin bago ang kasal. Kinikilig ako dahil parang nagmamadali na si Jason na maikasal kami. Bukas, sasamahan kita na magsukat ng dress. Sabi ng kanyang mommy na magiging mother-in-law ko na soon. Sige po, tita. Nahihiya akong sambit. Mommy, iha. Namumula ang pisngi ko dahil sa hiya. Oh, siya, mauna na kami. Susunduin na lang kita bukas dito. Sige po, mommy. Sumama din sa kanila sa pag-alis si Jason. May meeting daw ulit ito. Gusto ko pa man din sana siyang makausap, pero hindi bali na nga lang. Sa oras na ikasal na kami, araw-araw na kami magkasama at magkatabi pa kami sa pagtulog. Impit ako napatili sa kilig. Grabe naman yan. Anong iniisip mo, ha? Tukso sa akin ni Carla. Wala. Ikaw talaga? Alis pala ako. Bibili ako ng regalo para kay nanay. Gusto mo samahan kita? Hindi na. Kaya ko na to. Saka di ba may gagawin ka pa na work? Oo nga pala. Pero sure ka na hindi kita sasamahan? Pwede ko namang gawin yung trabaho ko mamayang gabi. Ano ka ba? Kayang-kaya ko na yun. Sige na. Nagmamadali na itong umalis. Nag-book siya ng Grab. Hindi niya ginamit ang kanyang sasakyan na regalo ko sa kanya noong birthday niya last year. Umakyat na din ako sa taas. Madami akong gagawin at hindi ako pwedeng matambakan ng trabaho. Lalo at plano kong magpahinga ng ilang linggo after ng wedding. Gusto kong pagsilbihan si Jason. Wala pa pala kaming napag-usapan about honeymoon. Nag-init ang aking mukha. Honeymoon. Gagawin namin ang bagay na iyon. Dapat pala magpawaks ako bukas. Para sa honeymoon ay ready ako. Magpapasalon din ako at magpapabody scrub para tanggal ang mga libag ko sa katawan. Excited na ako. Ganado akong nagtrabaho at hindi ko namamalayan na gabi na pala. Nagugutom na ako pero naisipan ko na kailangan ko mag-diet kaya hindi na lang ako kakain ngayong gabi. Iinom na lang ako ng madaming tubig tapos itutulog ko na lang. Naligo na muna ako at habang nagpapaantok ay nag-text ako kay Jason. Hi, nakauwi ka na ba? Habang naghihintay ako ng kanyang reply ay pinalitan ko ang nakaregister niyang pangalan sa aking contacts. Hobby, yun ang ipinalit ko. Pauwi pa lang. Kumunot ang aking noo. Hindi man lang tinanong kung anong ginagawa ko. Pero okay na din ito na nag-reply siya. Dati never siyang nagtatext sa akin. Kahit nung binati ko siya nung Christmas, New Year, Valentine's Day at birthday niya. Pati nung birthday ng mommy at daddy niya. Tinext ko din siya para batiin ang mga ito pero hindi man lang siya nag-reply. Pumuntong hininga ako. Matutulog na nga lang ako. Nag-beep ang cellphone ko. Hindi ko na sana titingnan ito pero nasilip ko ang pangalan ni Hobby. Go to sleep. Good night, wife. Napatili ako sa kilig. Grabe, ang sweet naman ng hubby ko. Halos mapunit ang labi ko sa laki ng pagkakangiti ko habang nagtitipa ako ng reply. Good night to hubby. Naglagay din ako ng emoji, kisses at hearts. Hindi ako nasamahan ni Jason sa pagsusukat ng mga wedding dress pero naintindihan ko naman. Alam ko kung gaano siya ka-busy. Mabuti na lang at sinamahan ako ng kanyang mommy. Hindi nakasama si Carla ngayon. Masama ang kanyang pakiramdam kaya sinabi ko na magpahinga na lang siya. Gusto kong maiyak dahil halos walang magkasya sa akin na wedding gown dahil sa laki ko. At ang mga big sizes na available dito sa boutique ay hindi pa mga wedding gown. Nagpatahi na lang kami kaysa lumipat pa ng ibang boutique. Baka ganoon din sa iba, magsasayang lang kami ng oras.
Napakasimple lang ng pinagawa kong wedding gown. Sinunod ko na lang si mommy at ang sinabi ng designer. Sabi nila bagay daw iyon sa akin. Masyadong mabilis. Kung next year pa ang kasal, baka pumayat na ako noon. Kung alam ko lang na magpapakasal ako this year, sana'y sinunod ko ang New Year's resolution ko na magda-diet at mag-workout ako. Kahit na napakahirap gawin. Pumili din kami ng shoes. Flat lang dahil masyado akong mabigat. Pagkatapos ay bumili kami ng jewelry. Kahit napagod ako, nag-enjoy naman akong kasama si mommy. 3:00 na nang matapos kami sa aming lakad kaya nagpasya na akong umuwi. Habang nagpapahinga, tiningnan ko ang aking cellphone. I was not expecting Jason to text me kaya naman ganoon na lang ang saya ko nang makita ko ang kanyang text message. 3 ito. Kakauwi ko lang. Yun ang sagot ko. I wanted to open some topics para sana mag-reply siya kaso hindi talaga ako magaling sa pakikipag-usap. Hindi talaga ako sanay makisalamuha. Hindi ako confident. Nahihiya ako makisalamuha dahil pakiramdam ko hinuhusgahan ako ng mga tao. Tinignan ko ang picture ni mommy na nasa aking table. Ang ganda-ganda ni mommy. Hindi ko man lang namana sa kanya ang kanyang ganda. Parang labanos ang makinis niyang kutis, habang ako ay hindi makinis. Walang peklat pero magaspang ang aking balat at hindi pantay ang aking kulay. May dimple siya, samantalang madami naman akong mga pimples. Balingkinitan ang kanyang katawan samantalang ako ay dambuhala. 95 kilos ako, overweight, pero buti na lang at matangkad ako. Siguro kailangan ko alagaan ang sarili ko mula ngayon. Kailangan ko mag-diet at umiwas sa mga unhealthy foods. Mag-enroll na din ako sa gym at magsisipag ng mag-skincare. Kaso heto ako ngayon kumakain ng cake at burger kasama si Carla. Dinalhan niya ako dito sa aking kwarto. Magda-diet na ako eh. Reklamo ko habang umunguya. Saka ka na mag-diet kapag married na kayo. Saka tanggap ka naman ni Jason. Yun ang mahalaga. Napangiti ako sa sinabi ng aking kaibigan. Oo nga no. Kahit mataba ako at hindi maganda, tanggap niya ako. Pakakasalan pa nga eh. Kinilig ka naman. Natatawang sabi ni Carla kaya inirapan ko siya. Niloloko mo yata ako eh. Hindi ah. Siya, kumain na tayo. Ubusin natin to. Mabuti pa si Carla. Makinis at hindi tinitigyawat. 5 flat lang pero balingkinitan ang katawan. Nga pala, kapag kinasal ka na, mag-isa na lang ako. Ngumuso siya. Oo nga no. Ngayon ko lang naisip yun. Tinignan ko ang malungkot na itsura ng aking kaibigan. Hayaan mo, palagi naman tayo magkikita. Magkakape tayo araw-araw. Sige, promise mo yan ha. Dadalawin din kita sa bahay niyo ni Jason. Sige, pasyalan mo kami. Antok na antok ako pagkaubos ko ng kinain namin ni Carla. At nang magising ako, 10:00 na ng gabi. Dinampot ko ang cellphone ko na nasa akin tabi. Kanina ko pa ito hinahanap eh. Shucks, ang dami mga text ni Jason. May missed calls pa. Ngayon ko lang nabasa ang message niya kaninang 5:00. Inaaya niya ako mag-dinner sa labas. Nakakainis naman. Agad kong tinawagan ang lalaki pero hindi na ito sumasagot. Mukhang nakatulog na siya. Baka galit siya sa akin. Hindi na tuloy ako makabalik sa pagtulog. Nagpa siya akong bumaba upang uminom ng tea dahil sumasakit ang tiyan ko. Nasobrahan ata ako sa pagkain. Si Carla po tulog na? Gising pa ang mga kasambahay namin. Sila na mismo nag-aasikaso sa aking tea. Umalis po ma'am, kanina pang 7:00. Saan daw po nagpunta? Hindi sinabi mo me. Ali, saan daw nagpunta si Carla? May birthday ata ng isa sa malayong kamag-anak. Napatango ako. May mga lakad talaga si Carla na hindi ako kasama. At kahit ayain naman niya ako, hindi ako sasama dahil mahiyain ako. Pagkainom ko ng aking tea ay umakyat na ulit ako sa aking kwarto. Wala pa din text si Jason. Tulog na siguro siya. Kinaumagahan, nag-text ulit ako sa kanya. Sinabi ko na babawi ako sa kanya ngayon kung hindi siya busy. Natapos na ako maligo at magbihis pero wala pa din siyang reply. Siguro ayos lang naman napuntahan ko siya sa kanyang opisina. Total, fiancé ko naman siya. Good morning po, Daddy. Nakaupo na sa dining si Daddy. Nagbabasa siya ng dyaryo at nakabihis na din. Good morning, Iha. Nasaan si Carla? Kakain na tayo. Sabi ni Dad sa maid. Hindi pa po umuwi si Carla. Napatingin ako sa maid. Hindi pa umuwi? Bakit kaya? Nagpaalam po na hindi uuwi si Carla? Nag-aalalang tanong ko kay Manang. Napakamot ito ng ulo. Kanina lang. Kung hindi ko pa tinawagan, hindi pa magpapaalam. Tumawa si Daddy. May boyfriend na ba si Carla? Hindi ko alam, sir.
Wala naman siyang sinasabi sa akin eh. Wala din siyang naikukwento sa akin. Ako ang una niyang pagsasabihan kapag mayroon na siyang boyfriend. Wala pa siyang naikukwento na manliligaw sa akin o kahit ng lalaking natitipuhan niya. Uminom ako ng kape pagkatapos kong kumain ng isang slice ng loaf. Aalis na po ako, Dad. Pupuntahan ko po si Jason. Sige, Iya. Mag-iingat ka. Nagpaayos pa ako sa isang parlor bago ako magpunta sa opisina ni Jason. Wala po si Sir Jason, ma'am. May meeting ba? Hihintayin ko na lang. Nasa Batangas po, ma'am. May biglaang meeting kasamang isang client. Ganun? Chinek ko ang aking cellphone. Wala pa din siyang reply hanggang ngayon. Sige, salamat. Sayang naman ang pagpapaganda ko. Hindi ko din naman pala makikita ngayon si Jason. Nagpa-wax na lang ako at body scrub para hindi masayang ang paglabas ko. Pagkatapos ay naisipan kong tumingin ng mga magagandang nightgown sa mall. May mga nanghuhusgang tingin ng ilan sa mga sales staff pero pinili ko na lang na huwag pansinin. Kailangan ko ng nightgown. Sanay na ako sa t-shirt at short kapag natutulog pero ngayon dapat masanay na ako sa mga proper night dress dahil magkakaroon na ako ng asawa. Dalawa lang ang nabili ko dahil nahirapan akong pumili. Siguro o-order na lang ako online. Mas madaming choices doon para sa isang plus size na kagaya ko. Before the wedding ay may di-deliver na din siguro iyon. Nalukot ang mukha ko nang muli ko na namang naramdaman ang pagkirot ng aking pang-ibaba dahil sa wax kaya pinili kong umuwi na. Wala pa din si Carla pagdating ko. Nakakapanibago na hindi siya umuwi kagabi. May boyfriend na kaya siya? O baka may lalaki na siyang natitipuhan. Hindi naman niya gawain iyong hindi uuwi. Alam niya mag-aalala ang kanyang nanay sa kanya. Nag-cold compress ako upang mabawasan ang discomfort na nararamdaman ko. Nag-text din ulit ako kay Jason but still he didn't reply. Sana magkita-kita din kami bago ang kasal namin upang makapag-usap at makapagkakilanlan. Gusto kong malaman ang ilan sa mga gusto niya, paborito niya, lalo na sa pagkain at sa kulay ng mga damit. I stopped stalking him since I graduated. Naging busy na ako at bukod doon, natanggap ko nang kailanman ay hindi niya ako magugustuhan. That time, he's in a serious relationship. Hindi basta-basta ang babae. Kaso nabalitaan ko na lang na nagkahiwalay na sila. His ex went abroad and soon after, napabalita na ikinasal na ito sa isang sikat na businessman. Hindi mo talaga masasabi ang takbo ng buhay. Hindi man ako kagandahan pero ipinapangako ko na magiging mabuti akong asawa. Aalagaan ko siya ng mabuti at pagsisilbihan. After 2 days, umuwi din si Carla. Sorry na. Niyakap-yakap ako nito dahil nagtatampo ako sa kanya. Hindi siya nag-reply sa mga text ko kaya nagtatampo ako. Saan ka ba galing? May boyfriend ka na ba? Wala akong boyfriend. Ngumisi ito ngunit napaiwas ng tingin nang mariin ko siyang tingnan dahil mababa ang kanyang suot na blouse, nasisilip ko ang pulang marka sa kanyang dibdib. Ako na lang ang napaiwas ng tingin dahil sa biglang naisip ko. Wala naman siguro siyang boyfriend kasi sasabihin naman niya iyon sa akin kung meron man. Normal lang naman sa kanya ang mamula ang balat dahil maputi siya. Magpapahinga na muna ako ha. Napagod ako sa biyahe. Hinayaan ko na lang din siya. Lumabas din muna ako dahil magkikita kami ngayon ng mommy ni Jason. May text na si Jason. Sabi niya ay bukas pa daw siya makakabalik. Magkita daw kami bukas ng gabi. Okay, hubby. Gusto ko pa sanang dagdagan ng I miss you ang sasabihin ko pero hindi na lang. Nahiya akong bigla. Fiancé ko siya pero nailang ako dahil hindi naman kami dumaan sa pagiging boyfriend-girlfriend. Pumili kami ng design ng cake ng aking magiging bianan. This time ay yung design na gusto ko ang nasunod. Hinayaan ako ni mommy. Mag-tea muna tayo, Iya. Ayaw niya nang matapos na kami. May lakad pa sana ako pero kinancel ko na lang dahil may mga gusto akong malaman sa mommy ng magiging asawa ko. Huwag kang maiilang sa akin, okay? Ituring mo na akong isang ina. Wala akong ina na kinalakhan. Lahat ng maids namin ay tinuring ko ng ina. Sila ang tumayong parang nanay ko kaya masaya ako na mabait sa akin at anak na din ang turing sa akin ng mommy ni Jason. Papunta na ako sa restaurant. Nag-send ako ng message kay Jason around 4:30 p.m. Nandito na ako. Message ko mga 5:45. Wala pa ding reply si Jason. Lumapit ako sa receptionist. Sa loob na ako maghihintay. May reservation naman si Jason. Ma'am, order na po kayo. Pangatlong balik na ng waiter dito pero wala pa din si Jason. Sinilip ko ang phone ko bago ako order sa waiter.
Salad at wine, yun lang muna. Hindi ko naman ito kakainin o iinumin. Hihintayin ko si Jason. Masakit na ang puwet ko at nangangalay na ang leeg ko at mga paa ko sa pagkakaupo. 2 oras na ako dito. 8:00 nang sa wakas ay dumating din siya. I'm sorry, galing ako ng Manila. Ngumiti siya sa akin at ang pagod at pagkainip ko kanina ay agad na nawala. Ayos lang. Nakangiti kong sabi. Lumapit ang waiter at ibinigay sa amin ang menu. Umorder ulit ako. Hindi heavy meal kahit na nagugutom na ako sa paghihintay. Kailangan ko mag-diet at hindi pwedeng makita ni Jason na masiba ako. Baka ma-turn off pa. Halos ako lang ang nagsasalita. Si Jason ay sumasagot lang sa tanong ko. Tinatanong ko mga gusto niyang pagkain, ano ang ayaw niya at kung ano-ano pa. Black and white. Sagot niya sa paborito niyang kulay. Ako red. At black din. Sagot ko. Black kasi nakakapayat daw iyon. Hindi siya sumagot. Nakatingin siya sa kanyang phone. May nag-text. Favorite dessert? Ayoko ng sweets. Nahiya tuloy ako. Body and health conscious talaga siya. Kitang-kita naman sa kanyang katawan na alagang-alaga. Okay, hindi na din ako magsusweets. Dark chocolate na lang kapag nag-crave ng chocolate. Natapos ang aming dinner. Umuwi siya sa kanyang bahay at ako'y umuwi na din sa bahay. May dala siyang kotse tapos ako naman ay may kasamang driver. Dapat pala sana hindi na lang ako nagpa-drive para mag-offer siya na ihatid ako. Nang makauwi ako ay nakareceive ako ng text mula kay Jason. Just get home, love. Namula ang pisngi ko sa kilig. Love? Yun na ba magiging tawagan namin? Hindi na hobby at wifey? Agad akong nag-reply. Okay, love. Good night po. Hindi na siya nag-reply kaya itinabi ko na ang aking cellphone. Dahil masaya ako, maaga akong gumising upang mag-jogging. Jogging na naging walking dahil masyadong mabigat ang aking katawan. Hingal na hingal ako pero kailangan kayanin ko to. Pawis na pawis ako pero I feel good. Umakyat ako sa aking silid upang mag-hot bath. Tapos bumaba din ako upang saluhan sa breakfast si Daddy. Maagang umalis, ma'am. Ganun? Sige po, hindi na lang po ako kakain. Sayang ang na-burn kong fats kanina. Lumabas ako at hinanap si Carla. Nakita ko siya sa may garden. May kausap siya sa phone. Ikaw talaga, love. I miss you. Nang makita niya ako, ay kinawayan niya ako at nagpaalam na sa kanyang kausap. May boyfriend ka na? Loka? Wala. Si Lovelyn yun. Yung kaklase natin ng elementary. Yung mataba din? Yes, siya nga. Kala ko naman may boyfriend ka na. Hindi mo lang sinasabi sa akin. Kapag meron, ikaw ang una makakaalam. Promise mo yan, ha? Oo. Sige, mag-boyfriend ka na para hindi ka malungkot kapag ikinasal na ako. Hindi na tayo oras-oras na magkikita eh. Kaya nga eh, nainggit tuloy ako. Nangalumbaba siya. Tumawa naman ako. Sino mag-aakala na ako palang una ikakasal sa atin? Tapid siyang ngumiti. Kaya nga eh. Akala ko nga ikaw ang mauunang mag-asawa sa atin dahil ikaw maganda sa atin. Umangat ang dulo ng kabilang labi niya. Mas mayaman ka eh. Ha? Anong connect? Tumawa siya. Wala. Sabi ko, we never know what lies ahead. Matamis siyang ngumiti. Hindi ko maintindihan kung bakit labis ang pagkabog ng aking dibdib ngayon. Natatakot na ako dahil baka mamaya ay may sakit na pala ako sa puso. Bukas na ang kasal namin ni Jason. Hindi ko maunawaan kung bakit ganito ang nararamdaman ko. Nanghihina ako at matamlay. Wala din ako makausap dahil wala si Carla. Umalis ito kahapon pa. Hindi pa din umuwi hanggang ngayon. Nagagalit na nga yata ang nanay niya. Tinatanong ako nito kung may nobyo na ang kanyang anak. Wala namang sinasabi si Carla sa akin. Sasabihin naman noon kung may nobyo siya kung sakali. Ang sabi naman niya, wala. Busy daw siya sa work at nagpaplano siyang mag-open ng business. Kaya mawawala-wala siya. Hindi ko na lang gaanong pinapakaalaman ng kaibigan ko. Maganda din na nagpupursige siya para maging successful. Pangarap niya magpatayo ng bahay, magkaroon ng sariling kondo. Kapag nangyari iyon, hindi na kailangan mamasukan ng kanyang nanay dito. Pagpapahingahin na daw niya. Hindi naman ganoon kabigat ang trabaho ng kanyang nanay dito sa amin. Pamilya ang turing namin sa mga tauhan namin. Kaya nga madami sila para hindi sila mahirapan ng husto sa trabaho. At maganda din ang pasahod ni Daddy sa kanila.
Pero alam ko naman na hindi sila habang buhay na magtatrabaho para sa amin. May mga sarili din silang mga pamilya at kapag nakapagpatapos na sila ng mga anak, tsak na magre-retire na sila. Hindi ako kumain ngayon. Nag-fruit shake lang ako bilang preparasyon para bukas. Jason, pwede ba tayo magkita? Baka kapag nakita ko siya ay kumalma ang pakiramdam ko. Ilang araw na kaming hindi nagkikita. Hindi din gaanong nagtatext. Isa ito marahil sa dahilan kung bakit ganito na lang ang kaba na nararamdaman ko ngayon. Ilang oras pa ang lumipas pero wala pa ding reply si Jason. Sinubukan ko siyang tawagan pero hindi ko siya makontak. Kailangan ko si Carla. Carla, anong oras ka uuwi? Kailangan kita ngayon. Malungkot ako naupo sa sofa. Hindi ko din alam kung bakit ako malungkot imbes na masaya. 6:00 ng gabi dumating si Carla. Natuwa ako dahil may mapagsasabihan ako ng nararamdaman ko. Bakit ganyan ang mukha mo? Puna niya sa akin habang inaayos ang mga dala niyang paper bags. Ang dami niyang pinamili. Ang dami niya na. Nag-withdraw ka ba sa crypto? Tumawa siya. Parang gano'n na nga. Kakaiba ang kanyang mga ngiti. Ang init? Reklamo niya. Hindi kasi bukas ang aircon dito sa sarili niyang silid dito sa maid's quarter. Itinaas niya ang pagkakatali ng kanyang buhok. Napakunot-no ako nang makita ko ang mga mapupulang markas sa kanyang batok at leg. Meron na naman siya nito. Kumain ka ba ng seafood? Ha? Bakit? Nilangon niya ako. Binuksan niya ang aircon sa kamuling inayos ang mga dala niya. May mga pantal ka kasi sa leg at batok. Ah, oo. Kinapa niya ito. Ngumiti na may kasama pang kagatlabi. Sige, pahinga ka na muna. Parang wala siya sa sarili kasi at wala sa mood na makapag-usap kaya lumabas na muna ako at nagpunta ng garden. Mamimiss ko ang bahay namin. Naimpake ko na pala ang mga damit ko kanina. 2 maleta lang iyon.